Okay. So, yung nakaabot ngayon sa 6:32 ay mabibigyan natin ng bonus at yung naka-submit sa akin ng kanilang mga classwork ay mayroon ding uh, 20 points, no? So, kung hindi pa ninyo na-submit ang inyong classwork, ay still have until 6:35 to submit your classworks direct to me. Okay? So ngayon, sa pasimula, ay manalangin po muna tayo para tayo ay bigyan ng kaalaman ng Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this opportunity that once again we are gathered in this virtual room so that we may continue to grow in knowledge, that we may become competent as we serve you in the different ministries that we are in. Thank you for answering our prayers. Thank you that you will give us more wisdom. In Jesus' name, Amen. So our subject for tonight is under our course curriculum, Doctor of Pastoral Theology or DPTH. Major in Systematic Theology. At itong ating subject sa social justice ay para po sa lahat ng mga nagdo-doctorate. So, ang ating pinakakasi theme dito sa kursong ito ay Transforming Ministry with Advanced Pastoral Theological Studies. Our subject is THL 502, Theology of Social Justice and Advocacy. Hindi pa pala ako nakapag-share. At hindi ko alam kung naririnig nyo rin ako. No? Kasi parang tahimik ang bayan. Naririnig po, Doc. So, Very clear po. Crystal clear po. Very clear po. okay, so hindi lang pala ako nakapag-share ng screen. Sandali. Share. Ayan na po, nakikita niyo na po. Yes po, Doc. Palakihan natin yung gawin natin full screen. Okay, so yan po ang ating course curriculum sa Doctor of Pastoral Theology. Aalamin ko this month, mga kapatid, kung kailan tayo kailangan kumuha na ng passport para makahabol tayo
pag na-release yung passport, nakapagpa-interview na po tayo, makapagpa-schedule for interview para sa ating graduation at tour sa Israel. So, sigurado naman po tayong papasa sa interview. Ang atin na lang kailangan ay hindi na po tayo waste ng time. Let us start raising funds para sa ating graduation sa Israel. At this week or next week, alamin na natin kung magkano ang actual na expenses sa gagawin nating tour. Kasi dapat advance po tayo, mga kapatid, para hindi po tayo maubusan ng slots. Kasi marami na rin po nagta-travel papuntang Israel. Except siguro ngayon, medyo madalang. Pero next year, malamang na marami ang babawi. Kaya kailangan mauna po tayo dahil ang mga hindi natuloy sa taon na ito kasi takot sila po pumunta sa Israel ay pag medyo kumalma na ang gira sa Israel ay maghahabulan yun pagpunta next year. At kung tayo po ay magpatumpik-tumpik lang para dito ay maaring maubusan tayo ng slots. So, kailangan nating umaksyon para sa ating tour. Importante mga kapatid na tayo po ay mauna, no? Okay. Ilan ba sa atin dito ang excited na sa ating tour? Parang walang excited eh. No? 2 hands up po. Kasi out of 27 na nag-enroll, 12 lang ang nandito ngayon. So, ang ibig sabihin, nag-iisip sila na papasa sila sa doctorate na hindi pumapasok. No? So, iba na po, mga kapatid, ang ating dito sa doctorate. Pag hindi ka pumapasok, ay malamang kung hindi ka sa Bisaya pa, kung hindi ka mangamuti, pupulutin ka sa kangkungan. Tama ba? Okay. So, iba na po to, no? Sa masteral, kaya dapat pumapasok tayo rito. So, 12 lang ngayon tayo, no? Sa 12 na yan, kasama pa ako niyan. At saka kasama pa si isang account siguro ni Sir Nerds dyan. So, parang 10 lang eh. Meron pa akong isang account, Doc. Oo. So, actually, ilan lang yan. Kaya, ano niya yung attendance mga kapatid. Kasi po, ang policy natin, pag absent, hindi pumapasok, maggagawa ng homework. Or, manonood sa PPV, tapos magsasubmit ng viewing report. Ibig sabihin ay absent siya pero na-make upan niya sa pamamagitan ng pay-per-view.
Okay? So, mahirap din po kasi doctorate po ito mga kapatid. At mahirap din kung gagraduate tayo ng doctorate pero wala tayong maituturo sa iba. Kailangan tayo po ay conversant sa mga subjects na ating tinatalakay dito. Pag sinabing conversant, meaning to say, mayroon kang natutunan at ang natutunan mo ay kaya mong i-share sa iba. No? Okay. So, paano maging transformatory ang ating ministry kung hindi tayo papasok? No? So, our course description dito sa subject na ito is that this uh, theology of social justice and advocacy explores the intricate relationship between theology and social justice, offering a comprehensive examination of the theological principles and ethical frameworks that inform perspectives on societal issues. The course delves into the historical content of social justice movements, highlighting the active role of religious communities throughout history. So titingnan natin yan, no? Ano ba ang mga nangyari noon tungkol sa tinatawag na social justice? Na ito po ay sumikat sometime in the midst of the 19th century, no? So students will be engaged with contemporary challenges, applying theological insights to address pressing social concerns, and develop practical advocacy skills for effecting positive change. Emphasizing interfaith dynamics, the course encourages dialogue and collaboration across religious traditions to collectively strive for more justice, for more just and equitable world. So itong THL 502 will equip us with the intellectual tools and ethical foundations needed to navigate the complexities of social justice through a theological lens. Titingnan natin from the eyes of theology kung ano ang mga pwede nating ma-apply with regards to social justice. Okay? So ang objectives dito ay makukover natin ang mga theological foundations. Understand and articulate the theological principles that underpin social justice, exploring how religious beliefs shape perspectives on ethical and moral responsibilities in the pursuit of social equity. Number 2, historical analysis. Yan ang sinabi ko na we will go through the history of how social justice came into the platform as an advocacy of many religious leaders. Titingnan din natin yan. Of course, ethical considerations. We analyze and apply ethical frameworks within religious traditions to address current social justice challenges, fostering a nuanced understanding of the moral imperatives associated with advocating for justice. Okay, mga contemporary issues, atin din itong tatalakayin.
Then we have advocacy strategies, no? Katulad ng ginagawa natin ngayon sa Duke Radya for poverty alleviation. That's one strategy which we call as advocacy strategy. Okay? So we also have interfaith dialogue. Paano natin ma-involve ang mga other faith, no? Para magkaroon ng tinatawag collaboration and cooperation. Ma-explore ang mga potential or mga possibilities na magkaisa upang ipatupad ang tinatawag social justice and thereby achieve the goals of this particular advocacy. Then we have communication skills. So isa din po na ito na importante na tayo po ay makapag-project, no, ng mga good points, mga insights, no, sa ating advocacy para maintindihan ng iba sa klase-klaseng mga tao or grupo ng mga tao, no? At meron din po tayong gagawing mga critical reflection. Pag sinabing critical reflection, ito po yung mga self-analysis, self-reflection sa ating mga personal na beliefs. At isama na rin natin mga personal na mga biases. Lalo na yung ating mga ideya, no? Kung ito po ba ay pro-social justice or anti-social justice, at saka paano po tayo makapag-foster ng ating sariling commitment para para tuloy-tuloy po tayong lumago, no? At matuto kung paano tayo paano natin maipaglaban, no, ang social justice. Okay, so sa week 1 and 2, we will be focusing on introduction to theology of social justice. Then, weeks 3 and 4, weeks 3 and 4 will be dealing with the biblical foundations of social justice. Sa weeks 5 to 6, the theological ethics of social justice. Then 7 to 8, didiscusin natin ang popular na tinatawag liberation theology. Ito pong liberation theology ay pinangunahan po ito ng isang pari, no? Isang pari na sa kanyang ministry as a priest, nakapokus siya sa tinatawag liberation theology. Ano po ang kanyang mga advocacies for social justice? Tapos i-analyze din natin ano ang tama, ano ang mali, ano ang pwede, ano ang hindi. Ayun, ang importante na ma-filter natin ang kanyang mga pag-iisip, mga perspektibo with regards to liberation theology. Okay, so sa weeks 9 and 10, we will be talking about the role of the church. Anong ginagawa ng ating iglesia with regards to social justice, no? Tingnan natin ang mga perspektibo ng mga ginagawa ng mga simbahan. At isama na natin, syempre, ang ginagawa ng Adventist Church. Of course, interfaith dialogue, importante sa social justice. Kasi ang interfaith, mga kapatid, ay ito po ang elemento sa kung saan ang unity, collaboration ay
mas possible na mangyayari para ma-achieve natin ang tinatawag desired social justice. Then, we will also develop advocacy skills on social justice, organizing effective communication for advocacy, then the grassroots organizing and community engagement, na sa ngayon, ito po yung pinagsimulan na natin mga kapatid, no? Through the Doc Raja for Poverty Alleviation. Doc Raja Movement for Poverty Alleviation or tinatawag na Dream for PA. Week 15, we have to make some presentations, no? Bawat isa sa atin gagawa ng mga project, gagawa tayo ng mga tidbits of presentations. O mayroon tayong mga situations, experiences na pwede nating i-present, pwede rin natin ma-present dito. Then we have class discussion and feedback. Ito po ay tuloy-tuloy lang naman na po natin gagawin ito. Okay? So, ang assessment natin, ang class participation is 10%, online discussion forum participation is 10%. Ang ating assignment, katulad ng ating ibinigay kanina na classwork, ay 40%. Ang midterm natin ay 20%. Our final project or presentation is 20%. A total of 100%. Okay? So, ito po yung pare. No, si Gutierrez Gustavo, A Theology of Revelation, History and Politics and Salvation. Published in 1971. 1960s, actually ito siya nagpasimula ng kanyang liberation theology. Dami po siyang sinulat, no? Si Gutierrez Gustavo. Of course, titingnan din natin kung ano ang naisulat ni Ellen G. White dito at saka ganon din kung ano ang perspektibo ng Holy Bible. Si Ellen G. White ay mayroon mga points din na in-emphasize sa Acts of the Apostles at ganon na rin sa kanyang ibang mga aklat like the Ministry of Healing and the Book of Education. Okay? So, ngayon po, mayroon na lang tayong 5 minutes at pasimulan natin ang pag-discuss ng ilang content tungkol po sa Theology of Social Justice. So, unang-una, tingnan natin muna ang mga kahulugan ng social justice. Okay, so siguro ito lang po muna ang ating talakayin sa ngayon at next time dagdagan na lang natin and then we are going to deal with the historical perspective on theology and social justice. Okay, I will stop sharing my screen because I'm going to call anybody in order to share his classwork. Ang first question natin mga kapatid ay, what is social justice? Okay? What is social justice? Sino ang pwedeng mag-share dyan sa kanyang na-discovery kung ano ang ibig sabihin ng social justice? Doc, ako po. Sige po. Okay, sino po? Ako po, Doc. Sinerch ko lang dito sa Kaya online. Online. Ako. Assignment natin, sabi ko doon, ay online. So, research ka online, tanungin mo si Google, tanungin mo ang World Wide Web or DuckDuckDuck.
Ito po. Ay, nawala na. Sana ba napunta po? Ay, Okay, so naghahanda pa si ito po. Sister Dory. Ito Another. po. Ito na po, Doc. Uh, Social justice is justice in relation to a fair balance in the distribution of wealth, opportunities, and privileges within a society where individuals' rights are recognized and protected. And Okay. another, Okay, meaning so is, ano po ang mga elements na na-mention mo, Sister Dory, with regards to social justice? ano po siya, yung kumbaga yung social justice o kumbaga yung hustisyang panlipunan, kumbaga, ay yung pong hustisya na yun ay may relation po o merong ito tungkol po sa fair Pakibasa po ulit. balance o yung Pakibasa po ulit. sige po. Social justice is justice in relation to a fair balance in the distribution of wealth, opportunities, and privileges within a society where individuals' rights are recognized and protected. So, Ano ito po yung yung elemento? Elemento is? ang elemento po ay yung pagdidistribute ng wealth, Well, ano po pa? sa kayamanan at saka po yung mga opportunities natin bilang isang individual na may right po tayo sa mga pagkakataon po natin na hindi po ba para tayo Well, magkaroon ng magandang buhay, di po ba? Hindi well, dapat i-deprive sa atin. And well, privileges opportunities, privileges within a society, dun po sa isang lipunan, kung saan yung pong ating mga karapatan bilang isang individual ay kinakailangan pong ma-recognize at kinakailangan pong maingatan. Hindi po Okay, so tayo dapat. makinig din po tayo sa iba kung ano ang na-discover nila tungkol sa social justice. Mayroong gustong mag-share dyan? Dok, ako Dok. Mayroong kakaibang punto? Sister Susit. Social justice means that all people, no matter who they are, should be treated equally, regardless of what color, gender, religion, or background they belong to. It also promotes freedom, open-mindedness, and equality among us. Okay, very good. Maganda yan. No? Okay. Another. Meron pa bang kakaiba? Hello? Hello, Doc. Meron pa bang kakaiba o parehas-parehas lang? Summary po. Sige nga. Tingnan natin kung ano yung summary dyan. In just 2 words, equality and fairness. Okay, equality and fairness. Alright. So, hindi na ako tatawag ng iba kasi may summary na eh. No? Pag sinabing summary na, o nandyan na. Okay. Ngayon, himay-himayin natin mga kapatid ang mga punto na na-share sa atin ng ating mga classmates. Okay. Ang unang point na gusto kong pansinin natin mga kapatid, yung tinatawag ni Sister Dory na balanced distribution of wealth. Tama ba yung Sister Dory ang pagkabanggit ko, balanced distribution of wealth? Sister Dory? Tama ba yung pagkabanggit ko sa binanggit mo na balanced distribution of wealth? Opo. Okay, so ang tanong natin na ating ibabato sa lahat
na pwede silang mag-respond ay ano kaya ang ibig sabihin ng balanced distribution of wealth? Kailangan ba na ang ibig bang sabihin niyan na ang mga mayayaman kailangan hati-hatiin nila ang kanilang yaman at ipamigay sa mga mahihirap equally? Not exactly, Doc. So paano mo ma-define, paano mo ma-explain ang word na balanced distribution? Like example po, like for example, yung halimbawa po, may isang mayaman, meron siyang company. And then, syempre po, meron siyang mga workers. And then, yung pong dapat ng mga workers na yon, pinapasweldahan niya po ng tama at saka sa tamang oras po na, halimbawa, 5 to 8 ang kinakailangan natin na maging oras ng pagtatrabaho. Hindi po naman dapat lalagpas doon. Tsaka yung mga, may equal rights po na halimbawa, kailangan may break time talaga. Tapos merong halimbawa 30 minutes na break time, 30 minutes sa lunch time, ganun. Maano po nila yon. Tapos may mga iba pa silang privileges na halimbawa po yung mga katulad ngayon ng mga 13th month, yung mga bonuses. Dapat po nilang ma-enjoy ng mga workers para po masabing yung distribution of wealth na hindi lang po sa mayaman mapupunta lahat. Kasi po, noon, meron akong experiences na kapag trabaho ako sa isang, supermarket, 12 hours po kami. Tapos, ang ano lang namin, magkano lang ang sweldo namin, isang incheck. Di siya lang po yung mayaman. Tapos, hirap na hirap itong mga trabahante. Hindi na siya kulang pa sa sa pagkain niya, sa halos nagtatrabaho lang siya na walang napupunta sa kanya. So, hindi natin masasabing balance po 'yun. Hindi po equal rights, ganun. Kasi po, ang pinapayaman lang natin, ito pong ating employer at kawawa itong mga nandito sa under po nung baga sa nasa low class or nasa type C po ba yun, gano'n, na class na nandun siya sa ganong o grassroots na sabi natin na kasi mababang po sila ng lipunan, di po ba? So, kaya po hindi masasabi na magiging equal yung distribution kasi nga po, mas magiging mataas po yung sa mayayaman. Kasi nga po, dapat sa mayaman nga po yung nakakatulong sila na, kumbaga, konti na lang sana yung profit nila na hindi naman sila masyado namang malulugi. Meron din naman silang ganansya. Pero, yung sa mga mahirap, ma-enjoy din nila yung life nila as a human na para sila po ay mabuhay naman ng marangal dito sa lupa. Katulad po ng ibang medyo malalaki as well, di po ba nakakabili sila ng bahay, kotse, na papag-aralan kanilang mga anak ng mga exclusive schools. Dahil nga po, nagkakaroon yun ng magandang opportunity dahil nga po sa yun, nasa tamang po yun. And maybe siguro nga po dahil sa sila nagpakahirap din, nagpakadalubhasa or naging higher yung education nila, kaya po, gano'n na rin yung naging sweldo nila. And then ito naman po kasing sa mahirap po, nagkulang sa pag-aaral, kaya po gano'n nga lang, nandun sila napunta sa mababang kalagayan sa pamumuhay. Kaya parang ang hirap po. So, yun po yung sa akin na pong pag-intindi, Doc. Distribution of wealth. Or kung meron pong mga resources ang mga ang isang country na tulad po sa iba sa Saudi or sa di po ba parang inaanuhan sila ng government yung kanilang education, parang meron silang pension. So na-enjoy nila yung buhay kaya nga po minsan nagiging tamad na dahil nga po pero meron pa rin nalalaman ko na meron pa rin na although sila ay nag-enjoy na mayaman na pero nag-strive pa rin silang ayaw nila na basta ganun lang sila nagtatrabaho pa rin sila although alam nilang meron silang sa gobyerno. So yun lang po ang aking mai-contribute. Okay. Meron pang gustong magdagdag?
Okay, so dito po ay pansamantala nating tatapusin po muna ang ating discussion. Itutuloy natin sa susunod nating meeting para magkaroon tayo ng broader perspective, no? Ang tungkol po sa tinatawag social justice. So himay-himayin nyo ang inyong mga na-research at isama nyo na sa pag-iisip kung ang social justice, ang ibig sabihin ba ng social justice, lalo na sa equitable distribution of resources, ay nangangailangan ba na ang kayamanan ng mga mayayaman ay hati-hatiin at i-distribute sa mga mahihirap in terms of shares of stock para equally, no? Ano kayang ibig sabihin ng equitable distribution of resources, no? Okay, so thank you very much, and let's have a break for 2 to 3 minutes before we go to the next subject.